Now let's talk to COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco. Good morning, spokes. Thank you for joining us. Magandang umaga po, Sir Angelo, Ma'am-Angela, at sa lahat po ng taga-subaybay natin. Yes. So, Attorney, I don't know if you saw this in last report, but yung vote buying daw sa Baguio and Benguet, ano po ang update natin dito? Tama po, we're currently investigating that. At kung kinakailangan nga po ng COMELEC ang magsampa po ng kaso, ay gagawin po namin yan. At ginawa na po namin dati yan. And this should serve as a warning to all candidates po, whether national or local, that COMELEC will be proactive on this and we will see this through po, Sir Angelo, Ma'am-Angela. Yes, Attorney, no, for example, proven na po na guilty po ito, what will happen to itong candidates in question? Dalawang bagay po. Una po sa lahat ay unang magsasampa kami ng kaso ng petition for disqualification kung saan i-disqualify namin hindi lang po yung nominees kundi po yung mismong party list group. Ikalawa, magsasampa po kami ng kaso ng criminal offense. Tinatawag po natin na election offense of vote buying. Dahil po ang gusto po namin, kung sakaling nilang batas, maihabla sila sa korte at mapakulong po namin sila. Hinahabol po ng COMELEC dyan, perpetual disqualification to hold public office, imprisonment of 1 to 6 years, at pagkakatanggal po ng kanilang karapatang bumoto. Klaruhin ko lang, Attorney, yung perpetual disqualification, ipapataw ito sa nominee or sa party list in general? Maari pong pareho doon sa nominees po. At pangalawa po, yung party list po mismo ay maari namin kansilahin yung kanilang registration dahil sa paglabag po sa ating mga batas. Okay. Pati po ba yung tumanggap? Meron din po ba silang kaukulang parusa? Opo, at ang tinatawag po dito ay vote selling. Ito po yung Section 261B. Kung yung vote buying po ay A, ito po yung B, yung pag-aalok ng kanilang mga boto at pagtanggap po ng pera kapalit nito. Spokes, can you tell us po, can you disclose to us na yung pangalan ng grupo na ito na allegedly sangkot nga po dito sa vote buying dyan sa Baguio? Kung maaari po, hihingi ako ng pahintulot sa inyo na wag po muna po i-disclose dahil ongoing po ang investigation dito and I don't want to preempt po ano bang kalalabasan ng investigation. Dahil dalawa po ito, hindi lang po ito administrative case. Manganganak po ito ng criminal case kung kami po ay makakuha ng probable cause at sufficient evidence. Right. Aside from what happened po dyan sa Baguio, can you give us another scenario po considered as vote buying? Kasi meron din po silang sinasabi na bawal din daw po pakainin yung mga supporters ng mga kandidato. Yes. Tama po ba yun? Opo, malinaw po kasi sa Section 261A ng Omnibus Election Code ay pamimigay ng anumang bagay na may halaga, anything of value, pangangako ng gift, promise ng mga employment, franchise, at iba pa. Basta ang kapalit po nun ay paghihikayat na bumoto para sa isang kandidato, huwag iboto ang isang kandidato, vote buying po yan. Kaya nga po yung ibang namimigay ng mga iba't ibang klaseng paraphernalia, sinasabi na po namin sa kanila, ihingi nyo ng pahintulot sa COMELEC kung kayo mamimigay ng mga t-shirts, baller band. Kailangan may pahintulot kayo there. Otherwise, pag namigay po kayo niyan ng walang prior authority sa COMELEC, ay maaari pong magresulta ito ng charge ng vote buying. Right. I would also like to ask po itong ni-launch po niyo recently, yung, or nung 2022, yung Kontra Bigay Task Force or Kontra Bigay. Can you tell us more about it? Tama po, pinaigting po itong para sa 2025 na halalan. Ang Committee on Kontrabigay, mas pinalakas po namin, binigyan ng kapangyarihan, mas marami pong kapartner na agency. Halos lahat po ng relevant government agencies na makakatuwang ng COMELEC laban sa vote buying at vote selling ay kasama na po namin. Kung makikita nyo rin po sa resolution, napakarami pong presumptions. Meron kang dalang 500,000 pesos 3 days before the election. Hindi mo mapaliwanag bakit may dalang kang pera, kakasuhan ka namin ng vote buying. 20,000 pesos na bariya. May kasama mga either indelible ink or campaign paraphernalia, kakasuhan ka rin namin ng vote buying. Sa korte ka na lang po magpaliwanag. Meron kang nag-distribute ka ng kung ano ng mga grocery sa bahay na mimigay ng paraphernalia at iba't iba pa, lahat po ay napakaraming presumptions ng vote buying. At kasama rin po dito yung pagbabantay sa online financial platforms. Inaasahan na po namin sa loob ng ilang araw ay maglalabas ang Bangko Sentral ng kaparehong nilabas silang circular ng 2023. Binabawasan at sinomonitor yung kanilang cash in at cash out at yung pong preserve ng ebidensya laban sa suspicious multiple transactions. And Attorney, taking this opportunity also, hingi po ako ng update po sa inyo. Kamusta na po ang printing of ballots? Is everything going smoothly? Tama po. Baka po itong araw na to ay maka 33 million ballots na po tayo na imprenta at bumilis na rin po yung aming verification. So we're on track. Tingin po namin baka mapaaga pa pero ang deadline po kasi namin sa aming sarili
by second week of April, dapat ready to deploy na po ang lahat ng gamit ng COMELEC. And I think po, baka mas mapaaga pa kami dito. Sumusulong na rin po ang training ng ating mga trainers na magtuturo sa lahat ng election boards ABs natin para po maisagawa ng maayos ang halalan. Tsaka attorney, kamusta na po yung regarding yung campaign poster rules natin? Kamusta na ang implementation natin? Are you seeing a rise or a decrease in cases po na lumalabag dito? Mukha po bumababa at nakita naman po nila na seryoso ang COMELEC sa Operation Baklas. Tuloy-tuloy po ito. Araw-araw na gagawin po namin kasi nga po napakarami namin magpapapartners dito kasama ng DPWH pati DNR. By the way po, hindi lamang sa unlawful campaign materials, hindi lamang sa illegally posted materials, kundi yung pagiging environmentally sustainable ng pangangampanya ay tinututukan na po ng COMELEC. Kaya nga po sinasabi namin dapat gamitin biodegradable materials o kaya po talagang pagpatuloy yung pag-reuse, pag-reduce at pag-recycle ng campaign material. Yeah, as folks, we had, last Friday, we had Contra Daya here over the show. We talked about po yung kanilang finlag na mga ibang mga party list saying na hindi daw po talaga directly nagre-representa ng mga marginalized sectors. And I also asked them po kasi si Professor Danilo Arao kung confident po sila dito sa magiging election po, no, and sa mga preparations sa ginagawa ng COMELEC. Honestly, ang sagot po niya sa amin, hindi. Your reaction on that? Spokes? I think we lost Sa po nila kami sa pananaw. Hello? Yes, Hello go ahead po, Hello po. Attorney. Opo. Naunawaan ko po kung saan nanggagaling po yung sentimiento ng Contra Daya at ni Professor Danny Arao. Kaisa po nila kami sa pananawagan na sana nga po maambiyendahan na yung Republic Act 7941. Dahil hanggat nandyan po yung provision na yan na hindi naman kinakailangan na maging miyembro ng sektor na nire-represent, sapat na yung advokasya. Ito na rin po yung naging desisyon ng ating Supreme Court sa atong paglaom. Talagang mananatili kung ganyan ang sistema, hindi lang ng party list, kundi ang mga nominado. Kaya po sana ang solusyon dito, amendment po sa ating Party List Act. Yung mga po nila, yung medyo hindi daw po sila confident dun sa preparation na ginagawa po ninyo dahil din daw po dun sa mga ibang mga issues hounding itong Miru system. Sana po sumama sila sa amin doon sa local source code review dahil naimbitahan ko rin po sila. Sana po samahan din nila nung kami po ay nagpapacertify ng mga sistema. Bukas din po ang aming warehouse para tunghayan nila ang preparation namin na ngayon ay pre-election logic and accuracy testing at downloading ng programa. Siguro po kung yung Contra Daya ay sumasama lang at nanonood sa lahat ng ginagawa namin na naka-livestream po, baka po magbago ang pananaw nila dahil kung titignan nyo po, napakarami po nang pumupunta sa amin at sila lang po ang katangi-tangi nagsasabi na hindi po handa ang COMELEC at gayon nga po, we're ahead of schedule. 33 million ballots, baka bukas lang po, baka 34 million ballots na tayo. So we're right on track po sa ating preparation. All right, thank you so much for your time. That was COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco.